Let's welcome the servant of the Lord who will preach today, Pastor Herbert Supan. Sige po, pwede na pong maupo ang ating mga grandparents. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga sa lahat po ng kasama natin sa online. Napaka-special po ng araw na ito, araw ng ating mga lola at lola. No, pwede po bang palakpakan natin uli ang ating mga lolo't lola? Sabi sa Efeso, Kabanatang 6, talatang 1 hanggang 3, mga anak, sundin nyo ang mga magulang nyo dahil nararapat ito, nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Igalang nyo ang inyong ama't ina. Ito'y utos na may kasamang pangako. Verse 3, ginhawa ka at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Merong double blessing of honoring our parents. Una, giginhawa ka. Hindi ito tumutukoy sa material lamang. Ito'y tumutukoy sa maganda at masayang kalagayan. Ang ibig sabihin ng maginhawa, anuman ang ating kalagayan, laging may tugon ang Diyos. Pangalawang blessing ay hahaba ang iyong buhay dito sa lupa. You will live a life fully satisfied. If we honor our parents, we will experience supernatural healing and health sa ating buhay. Habang buhay pa po ang ating mga magulang, lolo't lola, ibigay natin ang ating best para sa kanila. And everybody will say, and everybody will say, and everybody will say, maging goal po natin na habang buhay sila, pasasayahin po natin sila. And everybody will say, hindi tayo magdadala ng konsumisyon sa kanila. Magdadala tayo ng pera sa kanila. Wala po kami dito, aming mga magulang, mga lola at lola, kung hindi po kayo nagsakripisyo, naghirap, kung hindi nyo kami inalagaan. Maraming salamat po sa inyo. And this morning, we honor you. We deeply appreciate lahat ng ating mga lolo't lola, ating mga grandparents na kasama natin ngayon. At sa lahat ng mga nasa online, mahal na mahal po namin kayo. Palakpakan po natin ang ating mga grandparents. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we're so much grateful for this wonderful day. A day of blessing. A day of bigger miracles. Holy Spirit, have thine own way. Let your will be done. Let your kingdom come. In Jesus' mighty name, and everybody will say, Amen. Amen. Nasa series po tayo ng pag-aaral na Knowing God. So umagang ito, ang ating pinaka-key verse ay Genesis chapter 16, verse 13. She gave this name to the Lord who spoke to her. Yung her doon ay si Hagar. This morning, makikilala nyo si Hagar. You are the God who sees me, for she said, I have now seen the one who sees me. Ewan ko kung narinig na po ninyo yung praise na, do you know what the hardest part of getting
older? Ano po ba ang pinakamahirap sa tumatanda? Bukod sa nauubos ang buhok. It's becoming invisible. Invisible? Masakit pakinggan. Pero para sa maraming matatanda, ito ay totoo. Habang tumatanda, parang wala nang nakakakita. Wala nang nakakapansin. Dinadaan-daanan na lang. Nakakalimutan na. Maraming matatanda ang nakakaranas na ang pakiramdam nila ay para bang ang halaga nila ay unti-unting nawawala. Dati, busy tayo sa trabaho, pamilya at responsibilidad. Pero habang tumatanda, parang edad mo na lang ang nakikita ng tao, hindi na ang kwento ninyo. Ganyan po ang nangyari at naramdaman ni Hagar. Siya'y iniwan, hindi pinansin, itinaboy, buntis at nag-iisa sa disyerto. Pero sa gitna ng kanyang kalungkutan, natuklasan niya ang isang makapangyarihang katotohanan. And I pray this morning that God will open our spiritual eyes. God will open our spiritual ears. That God will open our spiritual senses. At maunawaan natin, maranasan natin ang makapangyarihang katotohanan. Ano yon? Na may Diyos na nakakakita sa atin. El Roy, the God who sees. Yan po ang ating paksa ngayon. El Roy, the God who sees. Ano po bang ibig sabihin nito? Ito po ay Hebrew name. El Roy is a name of God in the Bible, meaning the God who sees, or the God of sight, the God who gaze. Yung iba, ginamit nila, the God who shepherds us. The name was first used by Hagar in Genesis 16:13. After God met her in the desert, acknowledging his awareness of her distress and her situation. El Roy, the name signifies God's intimate knowledge of his people's lives, circumstances, needs, and fears, offering comfort and reassurance that he is always aware. Tingnan natin ang origin and context. Genesis 16:13. Si Hagar po, in her time of distress and abandonment, encountered God in the desert. She named the well where she met God Ber-Lahai-Roi, meaning the well of the living one who sees me, and declare, you are the God who sees me, El Roy. Sabihin natin, El Roy. Now, who is Hagar? Sino si Hagar? Hagar was a maid servant of Sarai, Abram's wife. Hagar was an Egyptian slave who had been sexually abused and verbally abused. Para mas makilala natin si Hagar, nung sa Genesis chapter 15 verse 5, kinausap ni Lord si Abram at binigyan siya ng napakatinding pangako. Genesis 15 verse 5. At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan kadami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram. At dahil dito, kinalugdan siya ni Yahweh. After that promise,
naghintay si Abraham at Sarai. Year after year, wala siyang anak. Hanggang sa itong si Sarah ay nainip na at dumiskarte siya. In ancient times, kultura po nila, na pag hindi nanganganak ang asawa, yung kanyang maid servant, alalay, katulong, ay pwede niyang ibigay sa kanyang asawa para magkaroon ng anak. For the purpose na ang family ay hindi mabura sa kanilang henerasyon. Yun nga ang ginawa ni Sarai. Binigay si Hagar at sumangayon si Abram. Nagkaroon sila ng anak. Pero nung nagkaroon ng anak, nagkaroon ng problema. Itong si Sarai ay nagseselos na kay Hagar. Itong si Hagar naman ay hindi na naging maganda ang relasyon niya kay Sarai. Kinausap ni Sarai si Abram. Abram, may problema tayo. At ang problema ito, problema mo. Yung ating alipin. Siya ang ating problema. Ang sabi ni Abram, hindi ko problema yan. Problema mo yan. Abay sabi ni Sarai, bakit? Siya ang maid servant mo. Sabi mo, makakabuti yan. Pero nung magkaanak ka, imbis na magpasalamat ka, ikaw na Sarai, ngayon ay umaray. Alam nyo, ang ginawa ni Sarai, naging harsh siya. Naging masama yung trato niya kay Hagar. Minaltrato niya. At hindi natiis ni Hagar, lumayas. Lumayas si Hagar. At sa kanyang paglalakad sa disyerto, dito po pumasok ang kapahayagan ng Diyos. Sa Genesis chapter 16 verse 8, tinanong siya, Agar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing? At saan ka pupunta? Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot niya. Magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan, wika ng anghel. Masyado pong namangha, natuwa at nagkaroon ng pag-asa itong si Hagar. Bakit? Kasi sa loob ng maraming panahon, merong nagbigay pahalaga sa kanya. Alam po nyo, yung mga alipin noon, wala talaga silang value, zero value. Hindi sila pwedeng matulog sa oras na gusto nilang matulog. Hindi sila pwedeng lumabas sa oras na gusto nilang matulog. Lahat dapat desisyon ng kanilang master. Sa panahon nga noon, yung pinaka-lowest kind of servant, pag namatay yung master, pati sila sinasamang inililibing kahit buhay. Sa kaso niya, napakababa na nga ng tingin, siya po'y mababang, paano natin sasabihin to? Mababang puri because she is sexually abused. So sa pagtingin niya sa kanyang sarili, walang kwenta, walang pumapansin, makasalanan pa. Hagar was a woman amazed that God had heard her cries and seen her misery. She is amazed that God has seen her flight and actually spoken to her. Sino ba ako? Sabi ni Hagar, who am I? Nabigyan siya ng pansin ng Panginoon. Yan ang sinabi sa Genesis 16 verse 13 na sabi ni Hagar sa sarili, nakita ko rito ang nakakita sa akin.
Ang ganda, no? Nakita ko rito ang nakakita sa akin. Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. Hagar returned to her mistress and gave birth to a son, and Abram called him Ismael. So verse 16 ng chapter 16, verse 15 and 16. Nagsilang nga si Hagar ng isang lalaki at ito'y pinangalan ng Ismael. Nooy 86 na taon na si Abram. Just like God saw Hagar, He sees you and He sees me. Elroy is the one who numbers the hairs of your head. Elroy knows everything about you. Elroy knows your past, present, and future. Noong naitanong ko, ako na Pilipino at hindi Hudyo, mukhang Hudyo lang. Kasi sabi nila, mga kamag-anak ko yung mga nasa Arab, mga Arabuhok. Hindi ko pa po pinapag-aralan yung names of God. I did not really know God personally. Talaga ba kayang napapansin ako ni Lord? May value ba yung pagpipray? Pakaramdaman ako yung Lord. Kaya ka lang daring sa dami ng mga tao, lalawin na akong Lord. Hakotang ko ito. Salamat na mo ating pamag-aral knowing God. Kahit pala hindi tayo mayaman, hindi nakapag-aral, walang kwenta, hindi pinapahalaga ng tao, makasalanan, ang Panginoon po pala, nakikita niya tayo. Napapansin niya tayo. Mahalaga tayo sa Kanya. Mahal tayo ng Diyos. El Roy, the God who sees. Sa katunayan, sa Luke 12:6-7, ang sabi doon, hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? 2 pera, 5 maya. Mura, ano? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga maya. Sa English po, yung verse 7. But even the very hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore. You are more valued than many sparrows. Ano yung verse na ito'y masyadong personal sa akin. Basta buhok ang pinag-uusapan, nakikinig ako ng mabuti. Praise God! Ganon kadetalye si Lord. Ganon tayo ka-importante kay Lord, na even yung asawa mo, hindi niya, sino dito nabilang nyo yung bilang ng buhok ng asawa nyo? Wala. Huwag niyan yung tanungin, Sister Presi. Kahit sa gilid na lang, hindi pa rin niya kayang bilangin. At kung si Lord ang magbibilang, siguro, ang dali lang bilangin. Kung si Lord, pinagmamalasakitan niya yung ating buhok, alam niya yung number ng ating buhok, hindi ka ba niya tutulungan sa iyong problema? Pababayaan ka ba niya sa iyong karamdaman? This verse confirms El Roy. God is deeply aware and concerned even to the details of our life. Na maaaring yung iba'y hindi niya pinapansin, si Lord, pinapansin niya. Kailangan lang nating buksan ang ating mga mata. Araw-araw si Lord kumikilos sa ating buhay.
hindi lang natin nakikita. Nakita yan ni Hagar at naranasan niya na mayroong Diyos na nakinig ng kanyang daing. There are 3 areas in our life that God sees. All areas of our life nakikita ni Lord and He's concerned. But titignan lang natin yung 3 areas in our life that God sees. First, God sees your pain. Exodus 3:7. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Hebsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang mga daing. Alam ko ang kanilang mga tinitiis. May mga taong nakatawa sa labas pero sa loob ang daming tinitiis. No, kailan pa lang? Last week, nagkaroon tayo ng campus ministry dyan sa isang elementary school, ha? Edad 9 years old to 12 years old. Piyalong-piyalong lamo, retang anak. Nung idil namin, personal, one-on-one, ang dadaming dala. Sa edad lang yon, hindi mo maisip na ang lalim na ng kanilang dinadala. Eh yung iba pa naman, may ugali silang hindi expressive. Hindi na sanay mag-open. Maging sa asawa, hindi sinasabi yung pinagdadaanan. Titiisan na mo. Pero mahirap na. Masakit na. Gabi-gabi umiiyak. At saka ng pag-iyak, basang-basa ng unan. Pero hindi sinasabi. O maaaring sinabi sa asawa, hindi naintindihan. Humingi ng tulong, hindi nabigyan ng tulong. May sakit, uminom ng gamot, hindi gumaling. Parang wala nang kagalingan. At lubos ang paghihirap. Dakal taong magbatang sakit ngining panahon tag ini. The good news is, God sees. Kapatid, nakikita ka ni Lord. Alam ni Lord na gusto mo ng subuko. Yung iba nga, baka mababaliw na. Sobrang sakit. At worse, yung iba'y nagpapakamatay na lang. They need to know El Roy. We need to know the God who sees. The God who cares. The God who is intimately concerned sa ating mga pinagdadaanan. Sa Kawikaan 5:21, sabi, ang paningin ng Diyos sa tao'y di inaalis. Laging nakasubaybay bawat oras, bawat saglit. Pastor, ba't ganyan? Hindi ko yata nararanasan yan. Ang hirap-hirap na ang tagal-tagal ko lang naghihirap. Nasaan siya? Where is God, Pastor? No ka rin niya. Ano yung iba, bakit hindi nararanasan? They do not know God. At ang pagkakalab nila sa Diyos, maling pagkakaalam. May lies of the enemy. They don't see and hear God because they believe a lie about God. That's why we really need to know the God of the Scripture. Sino ba siya talaga? Merong isang nagkaroon ng stage 4 cancer. Ang kanyang daing, ba't nangyari sa akin to? Sabi niya, wala naman akong pagkukulang kay Lord. Mali ang pagkakilala niya sa Diyos. Ang ating Panginoon, hindi na tayo tinutulungan,
Hindi na tayo binibless out of our performance. God loves us for who we are. Hindi ka na kailangan pang gumawa ng ganoon at gumawa ng ganito para makahingi ng tulong sa Panginoon. Kaya yung iba, pag makasalanan, sinasabi, hindi ako pakikinggan ng Diyos. Kasi hindi ko ginagawa yung dapat. Si Hagar, sa kanyang sitwasyon, na siya ay hindi pinapansin, sexually abused, marumi, pero ang daing niya, pinakinggan ng Diyos. Sa dialogue na wala naman akong pagkukulang sa Diyos, para bagang sinisisi pa niya ang Diyos. Bakit? Pag ba matapat ka sa Panginoon, obligado si Lord na gawin niya lahat ng gusto mo? Sa isang Kristiyanong kilala ang Panginoon, anumang mangyari sa kanyang buhay, hindi niya kine-question ang Panginoon. Tinatanggap natin lahat ng nangyayari sa ating buhay. Bakit? Alam natin walang mangyayari na ipapahintulot si Lord sa ating buhay na wala siyang magandang layunin. Why? Because of the character of God. God is love. God is just. Ang salitang God, ang ibig sabihin, the God who does not commit any mistake. God nga siya eh. God Elohim, sovereign, omniscient. Alam niya lahat. Kontrolado niya lahat. So kung ikaw ay natatakot, nangangamba, at worse, nagko-question, ba't nangyari yan sa buhay mo, hindi mo pa lubos na kilala ang Panginoon. Ganon din ako noon. Nung kasalukuyan ako'y naglilingkod, tapat sa Panginoon, nakagat ako ng aso. Yung aso may rabies. Hindi kagad sinabi sa amin, lumampas ng 15 days, yung rabies kumalat na sa buong katawan. Wala nang nagawa ang doktor. Wala nang nagawa ang gamot. Wala nang nagawa ang aking mga magulang. Nagtanong ako, Lord, ba't naman? Nagsiserve naman ako sa iyo. Ang sama ko, parang si Lord nagkakamali. Parang gusto kong diktahan si Lord. Parang sinasabi, Lord, nagkamali ka. Ba't yung asong yon pinalabas mo sa oras na dumadanaw sa kanto? Hindi mo pinagilan, Lord. Parang ganun. Hindi ko pa kilala si Lord, Lord. Nag-a-attend lang. Pero hindi siya Lord sa akin. Kung minsan kasi, ang pagkakilala natin kay Lord, yung gusto natin, gagawin niya lahat. Tayo na ang Lord. Hindi mo ba? Lord siya, yung alam niyang makakabuti sa'yo, na sa tingin mo'y hindi makakabuti, gagawin niya. Kaya pala pinahintulot ni Lord yun kasi mali na yung tinatahak ko. Gusto ko makatapos ng arkitekto. Gusto na maglingkod ako. Matigas ang ulo ko. May calling na ako, hindi pa rin ako pumasok sa Bible school. Nagkakawindang-windang na yung mga grades ko, hindi ko pa rin napapansin, nangungusap sa, hindi ka dyan. Mali yung goal mo. Maling ambisyon yan. Sinulong ko pa rin. O yun. Psst. Kagatin ng aso. At nung sabi nila, mga 7 araw na lang, mamamatay na ako, doon nakuha na lang yung attention ko. Lord, thy will be done. Pagalingin mo lang ako. Hindi na ako mag-arkitekto. Magpapastor ako. Nung sumunod ako sa kanya, grabe, hanggang ngayon, buhay pa ako. Bakit? God is powerful. Nagiging mahirap lang ang pagkilos ni Lord at parang hindi makapangyarihan si Lord pag hindi natin siya sinusunod. Pag hindi tayo nagsasubmit sa Kanya. Pag hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. May nag-aralan natin last week, Elohim. Omnipotent. Omniscience. Sovereign. Meaning, walang makakakontrol sa Kanya. Sovereign siya. Pero, sa gagawin niya sa ating buhay, pwede natin siyang limitahin.
Sa Bible, si Jesus mismo, hindi nakagawa ng miracle sa sarili niyang bayan dahil sa kawalan ng pananampalataya. Sa ibang bayan, ang dami niyang nagawang himala. So I can limit the blessing and the power of God if I doubt the power of God to help me. Yung isa pong anak, si Stephen John, praise God, masaya ako dahil tinuloy niya ang aking pangarap na maging arkitekto. Nakita ko, ibang-iba na sa panahon namin noon. Mahirap na nung panahon namin, pero mas mahirap sa kanila ngayon. Nalaman niya, 5 years na, tapos meron pang 2 years na practicum yata yun, oo. 7 years, sabi, dadang haba, sabi niya, ang tagal bago ako magsweldo, sabi niya. Ang daming gastos, mag-aartista na lang daw. Tinuloy niya. Nung nakita ko yung ibang mga teachers, gusto ko nga pumunta sa Dabso. Hindi na Dabso ngayon, di ba? Kakausapin niyo mga magulang ay mga teachers. Mabag naman kayo sa mga anak namin dahil sabay-sabay yung mga projects nila. Sabi ko, anak, sabi ko, hindi balang hindi ka makatapos ng arkitekto basta buhay ka lang. O kaya huwag ka nang magpuwet-puwet, kahit bagsak ka, tatanggapin kita. Grabe yung puyat! Hindi siya discouraged, tinuloy pa rin niya. Sabi ko sa kanya, alam ba, ang dapat tingin mo ay hindi yung kung ano yung pwedeng magawa before. Siyempre, may experience ako. Hindi siya humingi ng tulong sa akin. Ginagawa niya, dinidiskarte niya kahit mahirap. Sa isang araw, naalala ko, Dad, tulungan mo ako. Nung marinig ko yun, ay, pasawpin ka na ako. Harang sa puso ko, yes! Yan ang hinihintay ko! Na nahihirapan ka na! Na kailangan mo yung tulong ko! Na naririto ako para sa iyo. Kasi hindi siya humingi ng tulong. Ano habang naisip ko yan, sabi ni Lord, anak, ganyan din ako sa iyo. Gustong-gusto kong tulungan kita. Gustong-gusto kong ipakita sa iyo na powerful ako. Pero kailangan, kilalanin mo ako. Na hindi mo kaya sa sarili mong lakas. Kailangan mong maniwala na kaya kitang tulungan. You need to believe me that I can help you. Kung minsan, hindi lang natin sinasabi na hindi na tayo naniniwala sa Panginoon. Pagka may karamdaman, pinag-pray mo, lumalala, pumupunta na sa iba. Pumupunta sa albularyo, pumupunta sa ano. Nawawala yung tiwala kay Lord. Pero ang taong kilala ang Diyos, kahit lumalala ang kanyang sitwasyon, hindi yan bibitaw sa pagtitiwala sa Panginoon. Minsan, yung mga milagro na a-abort kasi nag-give up ka. Kasi gumawa ka ng sarili mong paraan at hindi mo pinaglaban ang pananampalataya mo sa Kanya. Hindi mo pinanghawakan ng kanyang mga pangako. Ang gusto ng kanyang pananampalataya natin sa kanya, ipaglaban natin. Na anuman ang mangyari, sasabihin natin, alam ko, Panginoon, hindi mo ako pababayaan. Hindi tayo didiskarte sa sarili nating paraan, that we will trust God. Napakadaling sabihin natin, nagtitiwala tayo sa Diyos, pero ang lakad natin, sarili nating diskarte. Kaya hindi tayo natutulungan ng Panginoon. Kailangan tayong magsabi, Lord, help. Kailangan tayong dumaing kay Lord. Umiyak sa Panginoon. At sabihin, Panginoon, kailangan kita. Sa mga awit 34 verse 18, sabi doon, tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi nabibigo.
The Lord is nigh to them that are of broken, and save such be of a contrite heart. Sino po dito ngayon, sa umagang ito, meron kayong pinagtitiisan? Ito'y ebidensya na talagang ang mga tao hindi nila in-express yung walang nararamdaman. Kung ikaw ay merong pinagtitiisan ngayon, congratulations. Sapagkat yung mga nagtitiis ng hirap, pinagpapala ng Panginoon at ginagantimpalaan niya. Ang pagtitiis ninyo'y hindi nasasayang. Yung pagtitiis ninyo at pagsasakripisyo ninyo'y nagbibigay buhay sa iba. Yung pagtitiis nyo at paghihirap ninyo ang bumubuhay sa inyong pamilya. Ang pagtitiis at paghihirap ninyo ang nagdadala ng kaligtasan sa ibang tao. Kagaya ni Kristo na nagtiis ng hirap hanggang sa krus ng Kalbaryo, naligtas tayong lahat. At ang pagtitiis mo, alam ng Panginoon. At ang pagtitiis mo, i-reward ng Panginoon. Maaaring nagtitiis ka ngayon, pero sa dagdang panahon, aalawin ka ng Panginoon at mawawala na lahat ng pain sa iyong buhay. Hindi lang yung panahon ikaw ay nasa langit na. Even in this life, you will experience the comfort, the blessing, the peace na pwedeng idala lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi bulag ang Diyos. Nakikita niya ang bawat luha. Naririnig niya ang bawat bungtong hininga. Naririnig niya, kasakit. Hanggang gabi lang kaya pagtisan. Urugwa pang asawa kini. Papako ko nyata kang krus eh. Wag! Pagtisan mo yan kasi yan ang greatest gift sa'yo ni Lord. Yung asawa mo, greatest gift ni Lord sa'yo. Ay, praise God. Palakpakan po natin ang daming Amen! El Roy, God sees. People may disregard our feelings, but we can find and receive comfort from our El Roy. Sa ating mga grandparents na naririto, Hagar was mistreated and abandoned. She thought no one cared. Pero dumating ang anghel ng Panginoon at sinabi, I have indeed seen the misery of my people. Mga lolo at lola, baka may panahon na parang hindi na kayo pinapansin ng iyong mga anak o apo. Baka may gabi na kayo'y umiiyak ng tahimik dahil sa sakit, kalungkutan, o pangungulila. Pero pakinggan po niyo ito, hindi bulag ang Diyos. Nariyariyaan siya. Siya ang karamay mo. Siya ang kakampi mo. Kasangga mo sa lahat ng sitwasyon sa iyong buhay. Ang sabi niya sa Isaiah 40 verse 10, Fear not, I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yea, I will uphold thee with thy right hand, with my right hand and my righteousness. May mga lola at lola na nangangamba sila sa future nila. Baka hindi na sila kayang alagaan ng kanilang mga anak. At worse, baka pabayaan na ng kanilang mga anak. Mga lola at lola, God will not abandon you. Tayo naman na merong mga magulang na magpagamit na tayo sa Panginoon, sabihin natin sa kanila, Nay, Tay, pagtanda ninyo, hindi ko kayo pababayaan. Sabihan tayo nakarelate, banta naman rugo, umigaga na kaking future doon. Andiyan atin na akong asawa, diyan atin na akong anak, priority na kayong sopan.
priority nating bigyan ng kalinga, suporta ang ating mga magulang. Amen! God is calling you kung paano sila nag-invest ng oras, panahon, pera at pag-ibig. Ikaw naman ngayon. Huwag mo sabihin, naintindihan naman ni Ma, may mga anak na ako. Naintindihan naman ni Ma, meron ng gastos. Naintindihan naman ni Ma. Naintindihan ni Ma. Pero ikaw, naintindihan mo si Ma. Abe ko, nang malyari. Andiyan magtinda kang balot, bengi-bengi. Magtinda kang, ay baligtad pala. Kahit magtinda ka ng balot tuwing umaga at pandasal, gabi-gabi, kumita ka lang, gawin mo. Ay baligtad, sorry. God sees your pain. Ang sarap nun. Hindi lang pala isang tao ang nakikita yung pinagdadaanan mo. Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. Pangalawa, God sees your faithfulness. Sa Genesis 16:9-10, magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan, wika ng anghel. At idudugtong pa ang mga anak mo ay pararamihin, at sa karamihay, di kayang bilangin. Naganap po ba ito? Naganap po. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Sa katunayan, ang sabi sa Hebrews chapter 6 verse 10, makatarungan ang Diyos, hindi niya lilimutin ang iyong ginawa at ang pag-ibig na iyong ipinakita at hanggang ngayong ipinapakita sa paglilingkod ninyo sa mga kapwa Kristiyano. Minsan, nakakalimutan ng mga tao ang inyong kabutihan. Lalo na sa mga magulang. Lahat ng taon na binuhos ninyo sa pagpapalaki sa mga anak. Lahat ng sakripisyong ginawa nyo para makapagtapos lang ang mga anak. Lahat ng panalangin at pagtitiis ninyo sa harap ng mga problema para bagang hindi ito napapahalagaan. But Hebrews 6:10 says, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown to Him. Mga magulang, baka minsan hindi na kayo pinapasalamatan ng iyong pamilya. Pero tandaan ninyo, hindi nakakaligtaan ng Diyos ang inyong kabutihan. Ang ginawa ninyo ng palihim, siya ang magpapakita ng hayagan. God rewards faithfulness in small things and rewards quiet choices made in private. When we obey, even when no one sees, heaven noticed. Kaya nga maging tapat po tayo sa anumang trabaho, ministry na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi sa Colossians 3:23, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa loob na waring hindi sa tao naglilingkod, kundi sa Panginoon. Alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin niyo ang nilaan niya sa kanyang mga anak, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Ang ganda sa English. Sabi niya, work hard and cheerfully at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Remember, the Lord will give you an inheritance as your rewards. And the master you are serving is Christ. Maging tapat tayo sa ating trabaho. Pero dito sinasabi, gawin natin ito
Hindi lamang para sa boss, kundi para kay Lord. Hindi lang para sa mga magulang. Ang sabi niya, as though you are working for the Lord rather than for people. At kung para kay Lord yan, hindi mo lang gagawin basta magawa. Ang sabi niya, work hard. Ibig sabihin, pag ginawa mo yan, 100%. Kaya Kapampangan ay may labas. Hindi mo sasabing pwede na yan. Hindi, basta dumaan sa kamay mo, the best. Whatsoever thy hands finds to do it with all of your might. Kung sa oras na ito, ang trabaho mo ay maglaba ka with all of your might. Pagbutihin mo, na pagkatapos nilaba, at melangipot ang sulod mamaw. Mabangluya. Kasi bakit? Megobra, yung nagtrabaho, ginawa niya yan para kay Lord. Hindi yung karakal naman yung kain gina. Sable mo na potang sulod kabulok. Nakikita pala ni Lord yun. Even yung mga ordinary task natin, nakikita ni Lord yun. Balik tayo kay Stephen. Sabi ko, yung ginagawa mong project, pagbutihin mo. Kahit maraming project, pagbutihin mo kasi gawin mo yan para kay Lord. Maging tapat ka sa pagiging estudyante mo. Give your best. Salamat. Naramdaman mo ang aking paghihirap. Mainit na doon mga spotlight. Mainit pa dito. Pinagpawisan na ako. Ganon si Lord, hindi po ba? Alam niyang naiinitan niya tayo. Nagpapadala siya ng blower. Tutulungan ka ni Lord sa iyong paghihirap. Alam niya? Salamat. Si Lord, ginamit lang si Angel. Angel ka talaga. Di ba? Tutugunan ni Lord yung pangangailangan mo. Si Lord yun. Dahil alam niya ang kailangan mo. Kaya nga maging tapat tayo sa lahat nating ginagawa. Work hard and then work cheerfully. Pag magtatrabaho ka, magluto ka naman, sisimagot na ka man. Sisibaktong ka. Magreklamo ka, sasabi ka. Katalig ng mga dinner. Malagi na akong magluto. Kaya baka yan. Sabi ko, wala tayo nakabiyas. Baka nakalakanan. Malaman din kayo limited guy, manginasal. Wag! Pag magtatrabaho ka, masaya ka dapat. Work cheerfully. Kasi ginagawa mo yon hindi lang para sa boss mo, hindi lang para sa mga anak mo, hindi lang para sa tao. Ginagawa mo yan para kay Lord. And every day na ginagawa mo yan, araw-araw, nakikita ni Lord. Kanyamanan, Amen! Praise God! So, potang manese kang nasi, sabihin palagi ng makanini, sinawa na ako. Lord, salamat po. Obra ako ini. At salamat, Lord, ating ko pong tutun. Dahil nga, wala nung kakanan. Ay, thank you, Lord, ating kong kaldero. Praise God! Ating danum. Amen? At malakas ko makapangukukupang nasi. Dahil nga, bisa lang makukuha nasi. Baka nanala mo, salamat ako nagpapakan. Nung ati kayo si Sesen Matuan, ikayo ng mamuat, ikayo ng manese, mag-provide, manos, etc., etc. Sabihin hanggang kapilan naman, ay, kasakit, kabayat mo na, pasalamat ka, pigtiwala na ka ng ginong misyon para impengari mo, isadsad ni, demeng best mo para kayo, nanong buri mo, igang Sesen. Ikay itang paralyze, Buat mo ko. Praise God, malakas ka. Taro. Buat na ka. Maglinis na ka, pagluto na ka. Aldoldo, kasi gagawan ko ini. Para kang Lord. Amen! Even in the ministry, every Sunday, naririto po tayo. Nag-enjoy tayo sa kabutihan at pagpapala ni Lord. Pero wala ito kung walang mga matatapat na nagsiserve. Kagaya ni Janjaran. Puk! Yan! Artistahin, hindi po ba? Ating multimedia. God sees your faithfulness. Meron pang isa dyan.
Yan yung mga nagtatrabaho doon. Wala akong PowerPoint kung wala sila. Thank you so much. God bless you. Yan, yung camera, nakatalikod lang. Pero, yun. Si attorney, yan. Salamat. Sila po yung nasa multimedia natin. Eto pa, hindi ready. Jan-jan-jaran. Wala. Stolen yan, stolen. Ang ating mga music ministers. Oh, salamat po. Dahil every Sunday, not just giving their time every Sunday, but yung mga practices, yung kanilang mga paghanda, pananalangin, salamat. God sees your faithfulness. Sino pa? Jan-jan-jaran. Vilma Santos. Sa ushering ministry, yung mga ushering team natin, wow, salamat po. Anak kong kasipag, anak kong katapat. We're so much blessed for having ushers like you. God sees your faithfulness. Siya po ngayon ang bagong model ng Vision C127. Ayan, even dun sa labas, okay? Sila po yung nagtatrabaho at pinaglilingkuran tayo. Palakpakan po natin ang ating mga manggagawa. Yung mga care group leaders natin. Wala. Care group ni Brother Edwin ito. Wala lang. No? So yung mga care group leaders, saludo po ko sa inyo. Alam ko pong isa sa pinaka-challenging trabaho mag-alaga lang mga tupa. Buti na lang yung tupa ni Brother Edwin. Matitino lahat yan. Walang pasaway dyan. Masunurin lahat yan. Salamat sa inyo ng mga care group leaders. Palakpakan natin lahat ng ating mga care group leaders. Pasensya na po, hindi ko na nailagay lahat dito kasi ngayon lang nanguha ng picture. Ito lang ang wala kasi idinagdag po nila at sinend sa akin. Yung pinakahuli po ay yung ating, ayan, hinahanap ng pulis yan. Huwag yung isusuplong sa atin nagtatago. Si Bishop Arnel, yung ating mga martial, praise God. At yun pong ating floor director. Si Angel, yung nagbigay ng electric fan. Sila po yung tumutulong sa atin. We also appreciate yung faithfulness ng admin team, youth ministry, young adults fellowship, couples ministry, senior citizen ministry, maintenance ministry, yung SIFCA, ang ating eskwelahan, yung creative team na in charge sa atin pong Vision C127, discipleship ministry, yung mga nagtuturo sa ating mga shepherd's class, sa ating equipping team. Kayo po ay malaking pagpapala sa pagpapalawak at pag-glorify sa ating Panginoong Jesucristo. We appreciate and recognize your faithfulness. And I'm saying, God sees your faithfulness. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 5, 15, verse 58? Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpabagal para sa Kanya. At panghuli po, God sees your future. Sa Genesis chapter 16, verse 10, and the angel of the Lord said unto her, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. Alam ni Lord, nakita ni Lord ang future ni Ismael, na ibibless siya ng maraming mga anak. Sabi sa Jeremiah 29 verse 11, ako lamang ang nakakaalam ng panukalang hinihanda ko para sa ikabubuti ninyo, para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. In the middle of uncertainties, always remember that we have the God who sees our future. Sino dito ang naniniwala ang future natin napaka-wonderful? If you know God, despite of what is happening all over the world,
Despite of what is happening in our situation, alam natin, sa katapusan, sa Book of Revelation, ang victorious si Jesus Christ. Hindi tayo talunan. Mananagumpay tayo. Because Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, reigns supreme sa lahat ng bagay. I want to honor and appreciate Pastor Peter. Yeah. Melvin, God bless you for coming. Okay? God bless you po. I recognize yung kanyang kasipagan sa pagmimisyon at pagmiministry. It is an honor for us to have your presence in our fellowship. God bless you po. Thank you, Lord. Sila yung mga kailangan po natin na tumutugon sa panawagan ng Panginoon. Kahit mapanganib, sinusung nila because they know that God will protect them. And we have a blessed future. We are sure of that. Despite of the sacrifices in the ministry, because we have El Roy, the God who is always with us. Even in the midst of rejection, na-reject si Hagar, rejection ay naging redirection. Sa atin pong mga lola at lola, baka iniisip ninyo, tapos na ang panahon ko. Panayan ko na ang mate ko. Yari na ako, wala na ako sigurong misyon. Pero sa Diyos, hindi pa tapos ang kwento ninyo. May plano pa si Lord sa inyong mga apo. Gagamitin pa po niya ang wisdom nyo para magbigay ng direksyon sa susunod na henerasyon. Uubugin pa po nyo ang next generation. Ang iyong buhay ay patuloy na patutuo sa kanyang katapatan. Nakikita pa lang kayo ng iyong mga apo. Nakikita na nila ang Diyos na naging tapat na pinaglingkuran ninyo. I want to declare this prophetic call. Open your eyes to God who sees. In Genesis chapter 21, si Hagar ay umiyak kasi mamamatay na sa uhaw ang kanyang anak. Pero binuksan ng Diyos ang kanyang mata at nakita niya ang balon ng tubig. This morning, as we pray to the Lord, Lord, open my eyes. Nasaan ang balon ng tubig? Nasaan ang pagkilos mo? Ipakita mo sa akin. Wala ba ako dun sa daluyan ng iyong pagpapala? Idala po niyo ako. Lord, pakita po niyo, nasa tamang lugar po ba ako? Nandito po ba ang panawagan mo sa aking buhay? Am I fulfilling my God-given assignment? Let God open our eyes. Let there be revelation. Let there be vision of what God wants you to do in our generation. Lalo na sa ating mga lolo't lola. Ang inyong Diyos na nakakita sa inyo ang siya ring magbubukas ng inyong mata upang makita ang kanyang probisyon. Nakikita niya ang lampas sa inyong kalungkutan. Nakikita niya ang lampas sa inyong pagod. Nakikita niya ang bukas ninyo at ang inyong pamilya. In conclusion, mga lolo't lola, pakinggan po niyo ito. Hindi po kayo invisible. Hindi kayo nakalimutan. Hindi kayo iniwan. Ang Diyos na nakakita, El Roy, ay kasama po ninyo. Kinikilala niya ang iyong kwento, ang iyong luha, at ang iyong inaharap. In Psalm 33 verse 8 says, "But the eyes of the Lord are on those who fear Him, on those who hope in His unfailing love." Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Jesus sees you. Nakikita ka ni Jesus. And Jesus is powerful. At sinasabi niya sa iyo ngayon, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigtang lubha sa inyong pasanin at kayo aking pagpapahingayin. As we sing this song, let us cast all our cares upon the Lord. Sa Kanya tayo umiyak. Sa Kanya tayo humingi ng tulong. Sapat ang ating El Roy ay tapat sa lahat ng panahon.
aking pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na lang. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong Kaya, O Diyos, ikaw aking purihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y hanggang walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat likhati, tagumpay nanay naroon. Tuluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Sa lahat po, Ama, ng merong pinagtitiisan, may pinagdadaan ng kahirapan, I pray that you will embrace my brother and my sister at maramdaman niyang nandyan ka. Open our eyes so that we can see the God who sees us. I pray for your grace. I pray for your miracle. Inihahayag ko ang tagumpay ng Diyos sa iyong buhay sa pangalan ni Jesus.
Sa lahat ng may takot sa hinaharap. Sa lahat ng may mga worries sa buhay. Ilagak natin lahat yan sa Panginoon. Go ahead. Cast all your cares upon the Lord. Huwag kang lalabas sa lugar nito na meron pa rin takot sa iyong puso. We have our God who is all sufficient. Na ipinangako niyang hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Sa kanya ka dumaing at humingi ng matinding himala. Panginoon, naniniwala po kami sa iyong pangako, hindi mabibigo ang sino mang lumalapit sa iyong may pananampalataya. Sa aking mga kapatid na merong pinagdadaan ng matinding karamdaman, sa kanila na nangangailangan ng himala para sa kanilang mga anak, nangangailangan ng tulong at provision, sa anumang may hirap na sitwasyon, Panginoon, we activate our faith. O maging walang matinding pagsubok, pero gusto niyang lalo kang makilala. In your situation, believe God. Trust God. Mabilis nating makilala ang ating Diyos kung nararanasan natin siya sa kanya-kanya nating sitwasyon. So Lord, today, we activate our faith and we believe for bigger miracles. Hindi matatapos ang year 2025 na wala kaming bagong kwento sa katapatan ng aming Diyos na babaghimala. In the name of Jesus, I pray right now, open our eyes, guide us, lead us to the best pathway of life. As we declare in whatever situation we are in, because of Jesus, the best is yet to come. We give to you all the glory, all the honor, and all the praise in the mighty name of Jesus. And everybody will say,